Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. Okay, ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Pero bago ho ang lahat, nais ko pong maghingi ng sorry sa inyo o pasensya sa medyo maingay ho na naririnig nyo na background. Gawa po na nag-start na po ang mga trabahador dito sa inuupahan ko maggawa ho mga ka-action. Pero alam ko pong sanay na po kayo sa original background ko na medyo maingay, ha? Eto, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Alam naman po natin na sunod-sunod ang pagbatikos dito kay Pastor Apollo Kibuloc ho mga ka-action, na kung saan nag-full force na nga ang dalawang department, ang Senado at Kongreso, na kung saan ay naglalabas na ho sila ng subpoena at pwede po siyang i-cite in contempt. Dahil sa hindi ho makatoes ito si Pastor Apollo Kibuloc, ito po may gusto lang po ako na i-share sa inyo na kanyang full speech ho mga ka-action, na kung saan naghihingi ho siya ng sorry na hindi muna daw siya magpapakita, voice over lamang daw ang maririnig dahil nanganganib po ang kanyang buhay daw. Nanganganib nga ba? Hindi naman nanganganib kung haharapin mo lang po sana ang mga imbitasyon sa'yo. Ikaw lang naman kasi itong palikoy-likoy na daming sinasabi, pwede mo naman harapin anytime yan diba? Ito ho mga ka-action, ha, uulitin ko po, sorry ho sa maririnig nyo na background, ha, na medyo maingay kasi nagsisimula na po ang mga trabahador. Okay? Ito po, para hindi na po tayo magtagal. Mga kababayan ko buong bansang Pilipinas, buong sanlibutan, magandang araw, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, at magandang araw sa inyong lahat. Ang pag-uusap ko pong ito ay napakahalaga para sa lahat ng mga kababayan nating Pilipino na makikinig at manonood sa akin all the years ako. Ito po si Pastor Apollo Kibuloc, appointed Son of God, the Kingdom of Jesus Christ, the name of God. Sana po press conference ang tatawagin ko ngayon. Pero dahil nanganganib ang buhay ko, ay hindi po muna ko makikita ang aking pagmukha. Ang akin lang po muna ang boses ang inyong maririnig. Mahalaga po ito ang sasabihin ko sa inyo. Mga kababayan, mula po noong 2018, ako ay linigalig na at ang aking kongregasyon nawala. Narinig nyo ho mga ka-action, dahil sa nanganganib daw ang kanyang buhay, kaya ninais niyang hindi magpakita ng kanyang mukha, diba? Ayan, ha. Pero kung noong mga nakaraang mga voice over mo, sinabi mo na kung totoong mga testigo yan ay dapat nagpapakita ng mukha, hindi nagtatakip, diba? Ngayon naiintindihan mo na ang nanganganib na salita. Ikaw mismo ayaw mo magpakita, voice over lang. Buti nga po ang mga testigo nagpapakita kahit naka-Christmas Pero ikaw, bukod tanging voice over lang ang maririnig namin, diba? Ipagpatuloy ho natin. Dahilan, ginawan kami ng kaso doon sa bansang Amerika. Sumunod kami sa batas. Kung kami may mga sinabi ng violations na hindi ko napatotohanan, yan po ay nasa kanilang federal court na. Kumuha kami ng 20 lawyer upang pag-usapan ang lahat ng kanilang akusasyon, which is about 42 counts. Lahat po yan ay mayroong 20 lawyers na nakatutok. At meron na po kaming depensa. Naghihintay po ang aking mga lawyer sa Amerika at sa Pilipinas na simula ng trial. 2018, pinospon. Ginawan 2020, pinospon. Ginawan 2022, pinospon. 2021, ganun din. 2023, sana ay po-postpone. Pinospon na rin.
Ngayon, hindi na. Narinig nyo mga ka-action? Ginawan daw sila ng kaso sa bansang Amerika. At marami siyang lawyer, ha? At ang sinabi niya, pinuspon na pinuspon. America Court nga ba ang nagpospon? Ang pagkakaalam ho kasi namin, kayo daw ang nag-e-extend na nag-e-extend. Di ba? Habang tumatagal, extend kayo ng extend. Di ba? Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo mga ka-action? Si Pastor Apollo Quibulok o ang America Court? Patayan ng dyan. November 5, 2024, talaga pong itutuloy na. Ngayon, ako naman nandito sapagkat indicted din ako. Sealed indictment pa nga ng 3 taon, hindi ko alam ako indicted ako. So anytime pupunta ako doon, pupusasan na ako, hindi ko alam. Pero salamat naman sa Panginoon Diyos sapagkat hindi na ako pumalik doon at hindi nangyari. So dahil kasama ako sa kaso ng aking mga workers na mga 7 o 8 kami lahat, ako yung number 1 na principal. Okay lang, sapagkat ako naman ang leader ng kingdom at ako talagang target nila. Sa anong... alam niya na mapusasan siya ho mga ka-action. Siya na rin ang may sabi, ha? Na kapag pumunta siya doon, baka mapusasan siya. Kaya hindi na siya pumunta. Galing na rin sa kanyang bibig, ha? So ibig sabihin, pastor, ikaw ay umiiwas. Kasi hindi ka na nga pumunta doon dahil alam mo na mapusasan ka. Di ba? Tuloy. Ginawal kami ng kasong hindi namin alam. Para hindi mahirap po. At mga kumuha sila ng witness. Handa na po kaming lahat. Lahat ng aming depensa, lahat ng aming documents, ng aking mga lawyers, US-based lawyers, handang-handa na po kami. Pinopospon nila palagi, pero ngayon hindi na. Ngayon, ako dito sa Pilipinas, dahil nandito na ako nung dumating yung mga kasong yan, hindi ako lumaya sa Amerika, kundi dumating ako dito, wala pang kaso. Kinasuhan ako ng sealed indictment, hindi ako nakabalik doon, pero nandito na ako sa Pilipinas. So hindi po ako tumakas. Ngayon, dahil nandito ako, I will use my constitutional right for extradition na siyempre din ang ating bansa. Narinig niyo mga ka-action, hindi daw siya tumakas. Pero bakit lagi niyo po ini-extend ang nasabing hearing doon? Diba? Yung kay Arlene Stone, lagi niyo daw ini-extend. At bakit hindi ho kayo pumupunta ng Amerika? Diba? Kung hindi ho kayo natatakot. Pero tulad ng sabi mo kanina, kung pumunta ka doon, alam mo na mapusasan ka. Kaya hindi ka na, huwag ka na talagang pumunta doon. Pupunta ka doon kung magsimula na ang iyong hearing sa darating na November 2024. Ha? Ayan mga ka-action, ha, handang-handa na daw po sila na harapin. Sana naman, ha, harapin mo yan, pastor. Ha? Para nang sa ganon, makita ho namin ang sinasabing adapted sana, matapang humarap. Tuloy. Yan po ang iniintay ng mga lawyers ko dito sa Pilipinas at sa Amerika. Iniintay namin ang request ng US Embassy sa Department of Foreign Affairs. Hindi po dumating. Sapagkat kung yan pag-uusapan, i-endorse doon sa Department of Justice, wala rin doon. Inintay namin para pag-usapan ang extradition treaty kung paano gagawin. Handa din po ako sa kasong yan kung ako'y ma-extradite pagkatapos mapag-usapan at nakadaan na kami ng Court of Appeals, Court of First Instance at Supreme Court. Kung ilang taon yun, dapat mag-tiis din sila. Hindi dumating yun, hinihintay ko hanggang ngayon. Wala pong request na ganon. Ngayon, eto po ang mahalagang ibabalita ko sa inyo. Mula noong 2018 hanggang ngayon, hindi na po kami mapakali sa ating sariling bansa. Nawala po ang aming kalayaan sapagkat kami dito ay sinosurveillance. Sinosurveillance ako dito sa Pilipinas ng CIA at ng FBI. Sarili kong bansa, ako po ay nagtatago sapagkat liligwakin ako ng ganun-ganun na lang.
walang extradition process na gagawin. Dumating po sa aming kaalaman, galing na sa kanyang bibig ho, mga ka-aksyon. Sinosurveillance daw siya ng CIS at FBI. Kaya kailangan niyang magtago-taguan. Alam mo, Pastor, ang taong walang kasalanan ay hindi po yan magtatago. Bagkus haharapin po yan ng buong loob para ipakita sa buong mundo na ang nasabing mga akusasyon laban sa iyo ay kaya mong patunayan at linisin ang inyong pangalan. Pero ayon sa sinasabi mo na ikaw ay nagtatago dahil sinusurveillance ng CIS at FBI. So ibig sabihin, natatakot ka lang. Ibig sabihin, may kasalanan pa. Diba? Kasi yung tao, kapag walang kasalanan, ay matapang ho yan. Diba, mga ka-aksyon? sa mga sandaling ito, from reliable sources, correct me if I am wrong, but these are reliable sources na dumating sa akin na ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department, kasabwat ng ating gobyerno, ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendition ng kanilang gagawin. Ang rendition, ang ibig sabihin po, anumang oras pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition but also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yun. Kidnapping or assassination. Killing talaga, murder. Yun po ang dumating na balita sa akin ngayon from reliable sources. Kaya, mula 2018, alam na po namin na may gagawin sila. Hindi lang namin alam kung paano sapagkat ang iniintay namin ay extradition sapagkat yun ang treaty natin. Ngayon, ito pong gagawin nila dahil hindi na sila dadaan doon ay illegal. Kidnapping or elimination or assassination. Di po ba sa atang sariling bansa ang aking constitutional rights na wala na? Sapagkat ako po ay binigay na sa kamay ng mga banyagang ito ng ating sariling gobyerno ni Pangulong Marcos at ni First Lady Araneta Marcos. Huwag kayong magkaila kung totoo itong sinasabi ko. Angkinin nyo. Kung hindi, i-correct ninyo ako. Sinasabi niya na inaano na daw ang kanyang constitutional rights dahil ibinibigay na daw siya ni First Lady at ni Mr. President. Ano ba ang kinalaman ng kaso mo sa kay Mr. President at Lisa? Kung akong presidente, sasabihin ko, kung totoong may kaso ko at kung totoong inosente ka, harapin mo at harapin mo. Huwag mong ipagdiinan na ibinibigay ka na ng gobyernong ito. Binibigyan ka ng pagkakataon ni Senate Risa Hintuberos na magharap sa Senado, pero anong ginagawa nyo? Ini-snub nyo. Ngayon sasabihin nyo, nilalabag ang constitutional rights mo? Pastor, mawalang galang na ho sa inyo. Ngayon mo ipakita na ikaw ay adopted son at matapang sa buong mundo. Ngayon mo ipakita sa maraming Pilipino na ikaw ay walang kinakatakutan. Ngayon, hinahanap ka lang ng FBI, hinahanap ka ng CIS, patago-tago ka na. Diba? Remember, Pastor, binibigyan ka po ng pagkakataon para humarap. Huwag mong ismulin ang kapangyarihan ng Kongreso at kapangyarihan ng Senado. Dahil yan po, kahit wala po yan sa batas, sa anumang batas, pero kinikilala po yan ng Korte Suprema ang kapangyarihan ng Kongreso at Senado ayon na rin sa mga rules. Ngayon, itong subpina na parating sa iyo na dalawang subpina, Pastor, kapag ito ay inisnab mo, alam na ang kasunod nito, cite in contempt at pwede kang ipaaresto kahit saan ka mang panig ng Pilipinas. Diba? Kaya binibigyan ka po, Pastor. Gusto rin namin marinig ang panig mo. Diba?
Kasi ang tao kapag inosente ay haharap at haharap yan kahit saang mundo ipatawag. Ikaw na rin ang may sabi na natatakot ka na. O, ngayon pa lang namin nabalitaan na ang adopted son natatakot, ha? Ngayon mo ipalabas yung power mo na sinasabi mo na kaya mo i-stop. Ngayon mo ipa-stop ang mga kaso laban sa'yo. Galing na rin sa kanyang bibig mga action na siya ay sinosurveillance daw ng CIS at FBI. Kaya siya nagtatago. Kaya naghihingi siya ng paumanhin na voice over lamang ang maririnig natin. Hindi makikita ang kanyang mukha. Pero kung makapagsabi kayo sa mga testigo na nagmamas, kung makapag-question kayo, kayo nga ho mismo nagtatago. Buti pa nga yung mga testigo humarap sa Senado. Oo, nakapismas. Pero ano po yun? Karapatan po yun ng testigo. Diba? Kasi alam ng testigo na hindi po ordinaryong tao ang kanilang pinaparatangan. Diba? At sino naman ang mga syunga na mga ordinaryong tao nakakalabanin ang isang maimpluwensyang tao na tulad mo? Diba? Pero sila ay isang biktima, pastor, na naghahangad ng katanungan. Diba? Okay, tuloy ho natin. Pasensya na kayo sa sobrang ingay ha mga ka-action ha, kasi nagpapanday yung ating mga trabahador na mga gwapo. Alam ko naman na maririnig nyo at maririnig nyo po. Ito na. Kat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Sapagkat ako ay binigay na ninyo sa kamay ng mga Amerikano. At gagawin nilang gusto nilang gawin sa akin, sa aking sariling bansa. Ang aking 11 compounds, araw-gabi, sinosurveillan ng drone. Hindi po kami makatulog, hindi kami mapakali. Baka yung ginawa nila sa amin noong 2020 doon sa Amerika, na bigla kaming pinasok, pinaggigibang pintuan, pinaggigibang lahat ng aming pamamahay sa loob, linigwak lahat, ay gagawin nila dito sa aming bansang Pilipinas sa aking mga compound. Saan man po ako naroroon, nandoon sila nakasurveillance sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin o kaya i-assassinate na ganun-ganun na lang para mawala ako dito sa mundong ito. Na kanilang bakit ako naging hadlang, hindi ko alam. Hindi lang po yun mga kababayan, kundi ang aking leaders lahat kasama na sa elimination. Ito po ang aking Board of Administrators, senior leaders, lahat po sila ay pwede na rin nilang patayin lahat. At pagkatapos hindi namin alam kung anong plano nila sa buong properties namin sa Kingdom Nation. O, diba? Narinig nyo? Sinosurveillance daw siya gabi-gabi ng drone. Ay sana all, sinosurveillance ka ng drone. Una-una sa lahat, pastor, mawalang galang na po sa inyo, no? Bago pa man naging presidente ito si Marcos, ikaw ay may kaso ka na matagal sa Amerika. At wag mong sisisihin ang administrasyong Marcos na ibinibigay ka niya. Binibigyan ka ng pagkakataon para humarap sa Kongreso at saka sa Senado, pero anong ginagawa nyo? Dinididman nyo, tapos ngayon sisisihin nyo na ngayon na iniipit ka na nag-full force na ang Kongreso at Senado para ikaw ay pasurindirin. Ngayon, nagre-reklamo ka na, nagtatago-taguan ka na. Remember mga ka-action, siya na rin ang may sabi ha. Natatakot na daw siya. Kasi araw-gabi hindi na daw siya makatulog. Kasi ang CIS at FBI ay naka-surveillance ho sa kanya. So, ibig sabihin, kumanta ka na lang ng Dandansoy. Alam mong mas nakakatawa ho dito, yung gumawa kayo ng eksena sa Senado, yung nagpadala kayo ng mga testigo na ang buong akala ng Senado, titistigo laban sa'yo, nabuking din po kayo eh. At remember doon sa nagpanggap ha, na gustong sisirain o balubogin ang nasabing hearing, salamat na lang siya, yung kapal din ng mukha mo, no? Para magturo testigo labang kay Kibuloy. Yung pala, pinadala lang pala kayo ni Kibuloy para sirain ang nasabing para mapawalang saysay o mapawalang kwenta ang nasabing hearing. Pero hindi po yan syunga-syunga si Senate Risa Hontiveros. Hindi po yan si Robin Padilla ang harap nyo. Isang broadcasting po yan dati. Nag-aral po yan ng journalist. Kaya hindi nyo po yan basta-basta mauuto.
Nakala nyo kayang-kaya nyo paikutin sa mga palad nyo. Di ba? O ano, napahiya kayo, no? Ha? O, tuloy ho natin si Pastor. issue. Kahit bakit ganito sila kagalit at bakit ganito ang kanilang treatment sa akin na isang appointed son, ang ministry ko po ay evangelizing the whole world with the Word of God. Hindi ko naman kasalanan, ako'y maging kaibigan ng politikong tulad ni Pangulong Duterte, Vice President Sara. Taga-Davao po kaming lahat, lumaki kami lahat dito. Alam ko po ang aking mga kaibigan, sila. Lumaki kami, mayor namin yan. O, alam mo, Pastor, tama yung sinabi mo. Hindi mo kasalanan kung ikaw ay nilalapitan ng mga politiko. Kaya nga ho, hindi rin po kami nagulat sa pagpunta ni Robin Padilla sa nasabing hearing ho, na ang buong akala namin ay siya ay magtatanggol sa mga biktima. Eh yun pala naging spokesperson mo pa, na imbes ang gagawin ni Senate Robin Padilla is magtatanong siya sa mga biktima. Pero anong ginawa niya? Bagkus ipinagtanggol ka pa niya. O di ba, Senate Robin, anong nangyari sa'yo? Binatikos ka ng buong Pilipino? Ano sabi ng mga mamayang Pilipino? Anong hatol sa'yo? Mag-resign ka na, Senate Robin. Di ba? O, ang layo-layo kasi mga ka-aksyon ng kanyang paliwanag sa mga biktima. Inahalin tulad niya sa isang shooting. Mr. Robin, uulitin ho namin ito, mawalang galang na po sa iyo, Mr. Senador, ha? Sa susunod, huwag ka nang tumakbo po. Maawa ka na po sa bayan, ha? Diba? At syempre, sino ba naman si Robin, sisiraan, si Pastor? Na sa pagkapanalo ni Robin bilang isang number 1 ng senador nung nagdaang eleksyon ng 2022 ho, mga ka-aksyon. Kung nakita nyo po at natatandaan nyo po, ako nakita ko po ang kanyang pagpapasalamat kay Pastor Apollo. Kaya ngayon ho natin na pagtagpi-tagpi, sino ba ang kandidato na syunga-syunga na siraan ang isang tao na may malaking utang na loob na siya ang naging dahilan sa pagkapanalo? Diba? Ito po pinakamahirap sa atin. Tatakbo-takbo ang mga politiko, lalapit sa mga influensyang tao na kung saan makakuha sila ng maraming suporta o boto. Ngayon, kapag manalo at maupo, ito po, ha? Kaya mo kaya batikusin ang taong may malaking utang na loob ka na kung saan malaking suporta nung during election? Sige nga, kaya mo kaya batikusin? Di ba? So alam na ho natin, di ba? At pasalamat ho tayo doon sa mga senador na hindi nag-attend ng hearing. Salamat po sa inyo, ha. Ngayon alam na ng sambayan ng Pilipino kung saan ang loyalty nyo. Di ba? Mga biktima po yan at mga kababaihan na nabiktima. Hindi po yan siguro sila mga syunga-syunga nagagawa-gawa ng kwento para humarap sa Senado kung hindi totoo ang buong pangyayari. Kaya nga binibigyan si Pastor Apollo Kibuloy na humarap sa Kongreso at sa Senado. Diba? Ngayon sasabihin mong bogus ang nasabing sinaang hearing. Diba? O sabihin na ho natin mga ka-aksyon, ulitin natin. Wala po ito sa konstitusyon. Wala po ito sa anumang batas. Pero kinikilala ng Korte Suprema ang anumang kapangyarihan ng Kongreso at Senado na magpatawag ng mga inaakusahan. Diba? Natalakay na po natin yan kagabi. Kaya sabi ko sa iyo, Pastor, advice ko lang ho sa inyo, kung ikaw ho inosente, harapin nyo na po ito. Ipakita mo sa sambayan ng Pilipino na ikaw ay inosente sa nasabing aligasyon. Pero kung ikaw ay hindi magpapakita sa nasabing mga patawag, ito po, hindi maalis sa maraming Pilipino ang palaisipan na ikaw ay isang guilty. Diba? Tuloy. Prosecutor pa, naging congressman, naging vice, naging president. Yan po aking pakikipag-ugnayan for nation building. Wala akong ibang interest sa bansang ito kundi ang pagunlad. Ngayon, ako po ay inuusig. Ako po ay ginigipit. At ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At pagkatapos, ayaw din nilang ipaharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila to destroy my reputation
para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakwenta-kwenta. Hinamon ko na kayo, punta kayo sa korte. Ayaw ninyo. Ikaw, Risa Hontiveros. Ikaw, kayong tatlo dyan na nasa kongresong puro leftist. Hinahamon ko kayo, sabi ko, pumunta kayo sa korte sapagkat ang SMNI walang kasalanan, ginurgur ninyo sapagkat idinadawit ninyo kami sa... Wala daw kakwenta-kwenta. Kung walang kakwenta-kwenta, Pastor, bakit natatakot ka na ngayon? Bakit sinasabi mong ginigipit ka na? Pastor, hindi ka po ginigipit. Una-una, binigyan ka po ng pagkakataon. Inimbitahan ka 2 beses. Diba? Pero masyado ka pong nagmamatigas. Kaya ngayon nag-release ng subpoena. At pangalawa ay maaari pang Department of Justice mag-release ng ELBO. Ano po ba yung ELBO, mga ka-action? Ito po ang Immigration Lookout Bulletin Order na kung saan immigration ang magmumonitor sa kanya. Pero mamonitor kaya ng immigration natin may mga sariling private plane po ito? Kasi alam naman po natin kung gaano ito ka bilyonaryo, di ba? Ay malay ho natin kung lumipad yung eroplano niya, lumipad ang helicopter niya, di ba? Madidetect ba yon ng immigration? Pastor, una-una hindi ka po ginigipit, ha. Yan lang po ang maminsahe namin sa inyo, ha. So yun lang po, mga ka-action, no? Sobrang haba kasi ng speech niya. Total, sinabi niya ng lahat at aminado na po siya na siya ay sinosurveillance ng CIS at FBI, no? Pero bahala ka na ho, Pastor. Basta ang sabi ho namin, sana humarap ka po. Yan na po kahilingan namin. Humarap ka po bago po maubos ang pasensya ng Senado at Kongreso. Bago pa man ikaw i-relisa ng arrest warrant, so umano ka na po. Pumunta ka na po sa Senado at Kongreso sa susunod na hearing, ha? Ngayon kung ayaw mo pa rin, bahala ka na. Arrest warrant na ang ano sa'yo, ha? Ang hintayin mo na lang ang arrest warrant sa'yo. Diba? Ang buong akala nyo kasi, dahil kayo ay isang maimpluwensyang tao at bilyonaryong tao, ay hindi na kayo kilalanin ng, hindi na kayo uusigin ng batas. Diba? Pastor, lahat ng tao, kaya nga po may batas po tayo para mapakinggan ho ang panig sang side by side. Pero kayo po ay masyadong matigas huli talaga, wala pong magagawa ang batas natin kung hindi sumunod sa proseso, no? Kapag itong subpoena, ano mo pa rin, isnap, pwede ka po i-cite in contempt na kung saan pwede ka na rin ipa-aresto. Diba? Kaya doon sa mga testigo na mga nagsasabi one-sided ang nasabing hearing, paano po naging one-sided ang nasabing hearing na kung saan iniimbitahan po ang akusado na si Pastor Apollo Kibuloy? Diba? Masasabi lang po natin na one-sided ang nasabing hearing kung hindi inimbitahan si Kibuloy na kung saan papakinggan sana ang kanyang pagpapaliwanag. Tapos ngayon papalabasin yung one-sided. Mag-aral muna kayo ng batas, ha. Bago ho kayo magngal-ngal sa social media, alamin nyo muna ang batas, ha. Dahil mas nakakahiya yung putak kayo ng putak sa social media, kayo ng mga testigo kayo na hindi malang kayo marunong magbasa ng batas at sasabihin nyong naging one-sided ang nasabing hearing. Kung one-sided ang nasabing hearing, di sana hindi na inimbitahan ito si Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Pero maliwanag po, ha, inimbitahan siya once hanggang pangalawa, di ba? Pero hindi ho nag-attend ito si Pastor. Masasabi ba natin na one-sided ang nasabing hearing? Di ba? Kayo na mga testigo kasi kayo. At ito pa, nilagay nyo pa sa panganib ang isang biktima. Tinatago ng Kongreso, tinatago ng Senado ang nasabing pangalan, kaya gumagamit ng alias, pero kayo binunyag nyo ang buong pangalan. Inilagay nyo sa panganib ang nasabing biktima, na yun ay karapatan ng isang biktima para mag-alias dahil ang kanilang inaakusahan ay hindi ordinaryong tao. Maimpluwensyang tao po ito. Diba? Pero kayo, binunyag nyo ho. Diba? Tapos, kung si Pastor Apollo Kibuloy pa, bakit nagtatago ang nasabing mga testigo? Bakit kailangan pa magmas? Kailangan pa magmaskara?
ang tanong ho namin sa inyo, Pastor, ikaw nga ho na inaakusahan, nagtatago nga po at inamin mo na natatakot ka dahil nanganganib ng iyong buhay kaya voice over lang ang ipaparinig mo. Di ba? Yun ang mas malaking katanungan. Di ba, mga ka-action? But anyway, Pastor, hihintayin ho namin na sana ikaw ay makipag-cooperate sa nasabing susunod na hearing ng Kongreso at Senado. Wala naman masama, Pastor, kung haharapin mo ito di ba? Kaya nga po, sinimulan sa magandang process, step by step, no? Hindi naman pwede dalhin agad-agad sa korte yan, di ba? Kasi ang nasabing kaso is year na po ang nakaraan. Okay lang sana kung ngayon nangyari at ngayon mismo, ora mismo, may nagreklamo at on the spot nakita ka, pwede po yun automatic dalhin sa korte. Pero ang krimen, ang mga inaakusa sa'yo is year na po ang nagdaan. Kaya nga po dumaan muna sa preliminary investigation. Di ba? Nagigits mo, Pastor? Pero wag ka pong mag-alala. Baka dumating ho sa punto na aabot ho kayo sa korte gaya ng hinihiling niyo po, no? So yun lang po, Pastor, ang ma-advise namin sa'yo. Kung wala ka po talagang kasalanan, makipag-cooperate ka sa nasabing hearing. Wala pong kaming nakikitang mali kung ikaw po ba ay makipag-cooperate, okay? At sa mga testigo dyan, huwag nyo pong sabihin na one-sided ang nasabing hearing, ha? Alamin nyo muna ang totoo. Okay? So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping knog, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Magandang gabi, magandang umaga, bayan. Beautiful.